Mga kapuso, makibalita na tayo sa galaw ng bagyong Uwan na inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Iyaatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghandaang mabuti ang mga susunod na araw dahil sa nagbabadyang hagupit ng bagyong Uwan na lalakas pa bilang super typhoon. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng bagyong Uwan na sa layong 1,175 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa ngayon sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inilabas sa track ng pag-asa, ngayong gabi o bukas nga ng madaling araw pa rin ito nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging super typhoon. Bago pa mag-landfall, maaaring dito po yan sa Isabela or Aurora area sa linggo ng gabi o lunes ng madaling araw. Pagkatapos po ng landfall ay tatawirin naman itong bahagi ng Northern Luzon at posibleng nasa West Philippine Sea sa lunes ng umaga o hapon. Pero mga kapuso, pwede pa rin magbago kung saan po ito eksaktong tatama. Depende po kung aangat o bababa po yung pagkilos ito. So hindi lamang po yung nababanggit natin na Isabela o Aurora ang dapat maghanda. Dapat maging ready rin po ang mga taga Cagayan, Quezon at pati po yung Bicol region dahil posible rin na dyan po tumama itong bagyo. Maaring Martes naman ay makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon itinasa po ng pag-asa ang signal number 1 sa southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati sa Masbate. Signal number 1 din dito sa Northern Samar, Eastern Samar, ganoon din po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, pati na rin sa Northern at Central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Nakataas din ang signal number 1 dyan po sa Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz at Northeastern portion ng Iloilo. At kasama na rin po dito ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mga kapuso, posible po na sa mga oras sa ito ay maaliwalas pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar pero gamitin po natin ang pagkakataong yan para makapaghanda at posible pa itong madagdagan at itaas hanggang sa signal number 5 sa mga susunod na oras o araw. Paghandaan po malakas na hangin at ang mga pag-ulan at kasama rin po dyan ang banta ng storm surge. Bukod sa bagyong Uwan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung northeast monsoon o yung hanging amihan. At base po sa datos ng Metro Weather, para po ito sa weekend, tanghali at hapon bukas may mga pabugso-bugso pa lang na ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, Bicol Region, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Western Visayas. Hapon at gabi hanggang madaling araw po ng linggo ay malawakan ng mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa Samar and Leyte provinces at ilang bahagi rin ng Central Visayas. May mga kalat-kalat na ulan dyan po sa ilang bahagi ng Cebu. Halos buong araw naman po sa linggo mabababad sa napakalakas na ulan. Itong bahagi po ng Luzon mula po yan, Batanes, dito rin po sa bahagi ng Cagayan Valley o kasama dito Cagayan, Isabela, ganoon din po dito sa Bicol Region, Calabarzon, pati na rin po dito sa Pangasinan, La Union at inaasahan din po natin may mga pag-ulan dito po yan sa buong Central Luzon, Calabarzon, yan po nabanggit ko rin kanina at pati na rin itong bahagi ng Mimaropa. Inaasahan po natin halos buong Luzon makakaranas po yan ng intense to torrential rains o yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. May chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gaya po ng Panay Island at pati na rin ang Negros Island region. Ganon din dito sa Central and Eastern Visayas, kasama dyan ang Samar and Leyte provinces. Dito naman sa Metro Manila, kung may mga pag-ulan man bukas ay dahil pa lang po sa localized thunderstorms at hindi pa po dahil dito sa bagyo. Pero pagsapit po ng linggo, malawakan at may mga malalakas na ulan na rin na mararanasan. Kaya posible rin po ang mga pagbaha. Sa mga taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din ngayong weekend at inaasahan po natin posibleng may mga malalakas na buhos pagsapit po ng linggo ng hapon. At mga kapuso, sa Lunes, posible pong magtuloy-tuloy yung matitinding buhos ng ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon pa rin. Nakikita po natin, ito po yung bagyo at may mga malalakas na mga pag-ulan. May kalat-kalat na ulan namang mararanasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao.
Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.